There is a very irregular project being constructed in Misamis Occidental in Barangay Lamaan. A project shepherded by the former Deputy Speaker in the House of Representatives. Kapareho ko siyang Deputy Speaker. He was able to get a 50 million project from DPWH. Tinanong ko yung DPWH doon in Region 10. How come DPWH now is funding housing projects? Kailan nangyari ito? Ginamit lang po yung lisensya niya, Mr. Secretary. Alam mo niyo kung sino yung gumawa doon? Yung mismong gobernador ngayon na mayroong isang construction company. I hope he is listening. At sasabihin ko sa kanya ngayon, hindi pa ako tapos sa'yo. Madam Koa, ano bang ginawa ninyo? Most of these projects have been established, admitted as ghost projects. Bakit hindi kayo makapagsalita, makapag-report? Ghost pala. Bakit lumusot sa inyo? Sir, sa ngayon po, sir, since we are still consolidating and gathering data from our regional and district auditors, Alam niyo yung sir. problema. You have a very standard way of answering us. Yes, eh. sir. You are still waiting for No, your sir. regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam Koa? Kasi puro kayo post-audit eh. Mag-audit kayo pag tapos na yung project. Like what happened in Misamis Occidental. I ask your regional, anong tawag niyo ron? Director po, sir. Regional Director ng COA. I asked him, there is a very irregular project being constructed in Misamis Occidental in Barangay Lamaan. This is a project shepherded by the former, he was a Deputy Speaker in the House of Representatives. Kapareho ko siyang Deputy Speaker. He was able to get a 50 million project from DPWH. Tinanong ko yung DPWH doon in Region 10. How come DPWH now is funding housing projects? Kailan nangyari ito? And then when I asked him, yung baka akong pagtatayuan ng lupa ng housing project na yan, costing 50 million pesos. By the way, Mr. Secretary, yung contractor doon ay itong Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, one of the 15 contractors identified by the President. Sabi ko, tinatanong ko sa kanya, alam mo ba na yung pagtatayuan ng housing project na ito ay hindi pa sa pangalan ng city? I don't know, sir. Bakit hindi mo alam? Eh kasi po, mag-audit lang po kami pagkatapos ng project. Saan ka naman nakakitang? Ibig po, sinasabi ko na nga sa iyo ngayon eh. The City of Lamaan, the local government's LG unit at that time, succeeded in getting a writ of possession. On the basis of the writ of possession, itatayo nila yung housing project. I told them, is the writ of possession transform itself as a title for the city? Hindi ko po alam, sabi ng inyong COA. Pag natapos ang project na ito, kanino kakuha ang project na ito? Hindi ko po alam. Ito po yung nangyayari ngayon eh. Ito na naman pong Alpha and Omega General Contractors and Development. Ginamit lang po yung lisensya niya, Mr. Secretary. Alam mo niyo kung sino yung gumawa doon? Yung mismong gobernador ngayon na mayroong isang construction company. I hope he is listening. At sasabihin ko sa kanya ngayon, hindi pa ako tapos sa'yo. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Let me continue with the... Mr. Chairman, Mr. Chairman, Mr. Chair, you still have the floor, Mr. Chair. Kasi po, Just a clarification, Mr. Chairman, kasi taga Region 10 ako. yes, sir. So, Sabihin hindi ko lang naman ito taga na- Bukidnon yun, Mr. Chairman. Hindi Bukidnon yun. Yung Yung project na yun ay hindi sa Bukidnon. Misamis yun? Occidental ito eh. Misamis. Lamaan, oh, Lamaan. Okay. O, malayo yung Bukidnon, Thank you for the Senator. clarification, sir. Ito na mga kababayan, muling biniltahan ni Senator Marcoleta itong si dating Congressman Henry Uwaminal at ngayon po ay governor na ng Misamis Occidental mga kababayan patungkol dito sa kanyang nakuha daw na project na nagkakalaga ng 50 million na pabahay doon sa Misamis Occidental. Ito po ay sa Barangay Lamaan, Osamis City na kung saan naging controversial nga po ito mga kababayan noon noong 2020
2020, nakasagsagan ng pandemic, ay dinimolish yung mga kabahayan doon para pagtayuan pagtayuan dito sa kanyang housing project, no, dito sa Barangay Laman, Osami City, mga kababayan. At ito ngayon ay muling nakalagkad itong kanyang pangalan dahil dito sa ginawa ng COA, no, itong sistema ng COA na post-audit, mga kababayan, no, at itong isang construction company o yung contractor, mga kababayan, na ginamit dito sa proyektong ito doon sa Osami, itong Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, na kung saan, mga kababayan, take note, ay ginamit lang pala itong lisensya ng Alpha and Omega General Contractor dito sa sariling construction company mismo, no, ni dating congressman at ngayon governor doon sa Misamis Occidental, mga kababayan. So yun po yung pasabog ni Senator Marcoleta, mga kababayan, no, na ginawang kalakaran na ng mga kontraktor, no, itong pahiraman ng mga lisensya nila para gamitin doon sa mga tagong kontraktor na isa pa, no, na pagmamayari ng mga politiko kagaya nitong kay Governor Uwaminal na pasabog ngayon ni Senator Marcoleta, mga kababayan. At matatandaan natin na nag-imbestiga rin dito, no, noon itong si Congressman Marcoleta pa noon at ngayon senador, itong issue na ito, mga kababayan, no, dahil controversial nga ito noon dahil pinademolish itong mga kabahayan nakatayo dito noon ng kasagsagan ng pandemic noong 2020. At ngayon ay muling nahalungkat dahil dito sa mga kontraktor, mga kababayan, na identified ni President Bongbong Marcos Jr. na nakakuha ng pinakamaraming proyekto na itong top 15 at kasama na nga dito itong Alpha and Omega General Contractor at Development Corporation, na kung saan ginamit daw po dito, no, yung kanilang lisensya dito sa construction company ni Congressman, mga kababayan, or ni Governor. At para po sa aking opinion dito, mga kababayan, no, na habang gumugulong itong investigasyon dito po sa Blue Ribbon Committee ay marami pa pong pangalan ang makalkal, no, ang lalabas na mga dati at kasalukuyang congressman, mga kababayan, na may-ari ng mga construction company din at sila nga po mismo ang nag-funded, no, or nag-fund doon sa kanilang mga proyekto. At yun po yung laman sa mga balita at mga expose ni Mayor Magalong na itong mga kontraktor na mga congressman din. At may mga ilang pangalan na nga ang lumutang, mga kababayan, kaya nito ni dating Congressman Uwaminal at si Congressman Saldico na nabugbog din, no, yung kanyang pangalan talaga, mga kababayan, dahil syempre malaking kontrata yung kanyang nakuha din ng kanyang construction company, pati na rin doon sa kanyang kapatid na Highton, no, yung Highton na pagmayari daw ng kapatid ni Congressman Saldico. At hinahanap nga, mga kababayan, ngayon ni Congressman Toby Chanco yung report ng small committee na kung saan yun daw po yung gumagawa ng kababalaghan, mga kababayan, no, yung mga insertion doon daw nagawa or nangyari itong mga magic sa mga insertions sa mga budget, mga kababayan. At yun nga, mga kababayan, wala pang schedule, no, kung kailan ulit yung next hearing ng Blue Ribbon Committee. At asahan natin marami pa pong mga pangalan dyan na lulutang, mga kababayan. At talagang sana ay maimbestigahan ng maayos to at mapanagot itong mga congressman na mga kontraktor din, mga kababayan, dahil double kill po yun, no, para sa pera ng taong bayan. Grabe, may mga kickback na at sila pa mismo yung kontraktor, mga kababayan. At kanina nga ay nag-ikot, no, si Pangulong Marcos Jr. doon sa Baliwag, Bulacan, na kung saan kanya pong pinuntahan mismo itong ghost project, mga kababayan, na flood control, na kung saan nagkakalaga ng halos 56 million pesos, mga kababayan. At nakita niya doon, abutan niya ang mga bakal na napakaliit lang at walang
semento, mga kababayan, no? Talagang parang kanal lang siya, mga kababayan, na open pa, no? Walang pagbabago. Ayan, grabe. At meron pang resibo, mga kababayan, no? Official receipt ang pinakita sa publiko, no? Katunayan na nagbayad ng milyon-milyon itong Bulacan First Engineering Office, no? Doon sa kontraktor na SYMS Construction Trading, na para doon sa Ghost Project, mga kababayan, na kung saan ay galit na galit daw po itong si Pangulong Marcos nung malaman niya na walang nagbago, no? Walang ginawang proyekto doon, flood control na iyon, at hindi daw po mahagilap kung nasaan na po itong kontraktor na ito, mga kababayan. At sana lang seryoso dito si PBBM, no? Dito sa kanyang mga ginagawang ito na imbestigahan itong mga anomalya sa flood control, at kanya talagang panagutin itong mga politiko at kontraktor na involved dito, no? Sana hindi lang po ito for show lang, mga kababayan, ang ginagawa ngayon ng Pangulo, dahil naniniwala ako, mga kababayan, na marami pong mga congressman na kontraktor na dikit ngayon, no, sa administrasyon, dikit ngayon kay Pangulong Marcos. Sana ay mapanagot niya itong, no, na involved sa mga kaanumaliyang ito dito sa flood control, at itong mga kontratista, mga kababayan, na kasabwat nila, sana mapanagot po ito ni President Marcos Jr. So ano pong opinion nyo, mga kababayan, no, dito po sa mga statement ni Senator Marcoleta patungkol dito sa dating Deputy Speaker at ngayon Governor ng Misamis Occidental, at pati na rin dito sa iba pang mga congressman na kontraktor. Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.